Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem, at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito, at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay kinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipaglihi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, maligayang Pasko at manigong bagong taon at happy fiesta po sa ating lahat. Solidad clap muli para sa ating Panginoon. Unang araw ng taong 2024. Kamusta po? Ganun din? Ganun pa rin? 2023 pa rin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, move on na. Kung ano man ang nangyari ng 2023, bahagi na yan ng kasaysayan, bahagi na yan ng kwento ng buhay mo, at hinding-hindi na yan mabubura. Andyan na yan. Ang kailangan lang ay matuto tayo at i-treasure natin ang lahat ng karanasan na nangyari ng 2023. Kaya nga napakaganda po na bilang isang simbahan, atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Soledad, bilang ina ng Diyos. At bilang ina, ibinigay ng Diyos para gumabay sa atin. Wala nang ibang hihigit pa sa kalinga ng isang ina. Sabihin nyo nga po, salamat, mahal na Birhen ng Soledad. Pero paano nyo nga po ba sinasalubong o paano nyo sinalubong ang 2024? Katulad pa rin ba ng dati? Kasi naniniwala tayo na mas maingay, mas maganda. Tama ba? At pag sinasalubong, kailangan may pera sa bulsa pagpasok ng 2024. Tama ba? Nasaan na yung laman ng bulsa ninyo? Ubos na. Ay yung mga bilog na prutas, kinain na. Ano pa ba? Di ba minsan may mga ganyan po, no? Yung ang ihahanda mo, biko, para yung mapagtibay, di ba? Yung pagsasama ng pamilya. Yan. At kung ano-ano pa mga minsan paniniwala o kaya superstition na pinaniniwalaan natin na pampaswerte. Minsan sabi kanina, nabasa ko sa Facebook, no? Kasi lahat ng binibili ninyo, pampaswerte. Tapos sabi, bakit kung pampaswerte, bakit ibinibenta? Kung pampaswerte yun. Diba? Dapat kanila na yun. O di, amin na. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, naloko ka na naman. Ang dami pa namang scammer ngayon, no? Ito, bilhin ninyo, no? Kasi ito, pampaswerte, ito, mga lucky charm, ito, at kung ano-ano pang mga pinagpapaniwalaan ninyo. Pero gusto nyo ba talagang pagpalain? Kasi malinaw naman yung inawit natin sa Salmo, yan, wala yung kopya.
Kinuha na naman yung kopya dito. Ang sumusunod sa Diyos ay, o yung hinihiling natin, naway tayo ay pagpalain ng Panginoon. So paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Sa tulong yan ng mahal na Birhen ng Soledad. Ano ang sabi dito? No? Sabi po sa Ebanghelyo na binasa, pumunta yung mga pastol at natagpuan nila ang sanggol na nakahiga sa sabsaban kasama si Maria at Jose base sa kwento ng mga anghel na nagpakita sa kanila. Isinalaysay, ikinuwento ng mga pastol. At ito ay natanim sa isipan ni Maria at ito ay kanyang pinagbulay-bulay. Sabihin nyo nga po, pinagbulay-bulay. Medyo malalim na Tagalog na yung pinagbulay-bulay. Para maintindihan ng mga modernong kabataan, ito ay pinagnilay-nilayan. O para mas maintindihan pa, ito ay kanyang inisip ng mabuti. Ano ang ikinuwentong ito ng mga pastol? Ano ang mangyayari sa mga susunod na mga araw dito sa sanggol na ito? Kaya ito yung maganda na paanyaya sa atin. Higit sa kung ano paman na pinaniniwalaan natin na pampaswerte para tayo guminhawa sa buhay natin. Ngayong pumapasok tayo sa panibagong taon, ito ang karakter o attitude na dapat na mayroon tayo. Yung marunong tayong mag-isip. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi react ng react. Hindi kilos ng kilos agad-agad. Bakit nagkaroon ng mga away-away ng 2023? Bakit nagkaroon ng mga problema noong 2023? Diba kadalasan dyan ay dahil sa mga salita at mga kilos na hindi mo pinagnilayan muna ng mabuti. Marami ka ring biniling mga bagay noong 2023 na basta mo na lang in-add to cart at binili na ngayon hindi mo naman ginagamit, hindi mo naman kailangan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, na-scam ka na naman. Diba yung minsan yung simple lang naman, no? Simpleng solusyon ang kailangan gawin na ngayong 2024 sana mas maging mapag-isip ka. Hindi pwedeng click ka ng click. Ayan, na-virus tuloy ang cellphone mo, na-virus tuloy ang computer mo kasi hindi mo muna inisip ano ba itong ipinadala sa iyo. Bakit kayo nag-away? Bakit kayo nagkasagutan? Yung pabigla-bigla na nangyari. Sana ito yung matutunan natin, no? Mula sa mahal na Birhen ng Soledad. Taon-taon pinagdiriwang natin ito. Taon-taon pinapakinggan natin ito. Pero sana taon-taon din natututo tayo. Maraming biyaya. Kaya nga ngayon, no, papalain tayo ng Diyos dahil hindi madamot ang Diyos. Wag mong iisipin na pinabayaan ka o kaya pinagkaitan ka ng Diyos. Dahil dun sa mga bagay, alam nyo, kahit yung mga bagay na hindi mo natanggap, na hindi binigay ng Diyos sa iyo, ay biyaya pa rin, pagpapala pa rin. Kung titingnan mo lang at kung lalawakan mo ang iyong pag-iisip, masasabi mo, ay salamat sa Diyos, hindi pa ako nakapasa sa board. Salamat sa Diyos at hindi natuloy yung pag-abroad. Pero ito yung dinadasal mo, sana makalipad na, sana makapag-abroad na, pero hindi ka nakaalis
kung pag-iisipan mo ng mabuti, masasabi mo, salamat sa Diyos. So hindi lang yung mga bagay na natanggap mo, hindi lang yung mga bagay na binigay na sa iyo, kundi blessing din yung mga hindi mo pa natanggap. Kasi po pwedeng hindi makakabuti sa iyo. Po pwedeng baka pagsisihan mo na idinasal mong ibinigay sa iyo yan. Kaya sa unang pagbasa, ito yung pinapaalala sa aklat ng mga bilang. Ganito mo sila pagpapalain. Kaya kung gusto mong pagpalain, ito dito. Ilan ba tayo dito sa San Nicolas? Ilan ba ang tao dito sa Kamba? Pero ilan ang nakaramdam na pangangailangan na pumunta sa simbahan para magpasalamat. Magpapasalamat sa mga natanggap na at sa pagpapalang tatanggapin mo mula ngayon at sa mga susunod pang mga araw. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, pagpapalain ka ng Diyos. Pero ngayon pa lang, i-claim mo na yan. Pinagpala ka na ng Diyos. I-claim mo na yan. No? Sabi ko, ulitin ko, no? Kahit hindi ibinigay sa iyo, blessing yan. At ito, sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Galasya, ito mismo. Itong si Jesus, biyaya ng Diyos para sa atin. Ipinanganak na mahal na birhen ng sulidad para sa ating kaligtasan. Ay mahirap po itong kung kala natin kailangan mas malakas na paputok, mas malakas na ingay, matataboy ang masamang espiritu. Pero hanggat hindi mo binabago ang pag-uugali mo, lalo na yung padalos-dalos, hindi ka lulubayan ng masamang espiritu. Ilan ba yung naglaan, no? Naglaan ng panahon para manahimik sandali. Yung bang pagpasok ng taong 2024, nakuha mo bang manahimik sandali para maka-forward tayo? Kasi 2023, 2024, nanahimik ka ba o nag-ingay ka lang ng nag-ingay? Hindi ngayon kayo nananahimik, no? Pero napakahalagang bahagi po yan ng ating buhay na hindi dapat nawawala sa atin. Napakaingay ng paligid, napakaingay ng social media. Ikaw ang may kontrol sa damdamin mo, sa ikikilos mo, sa iniisip mo, lalo tigit sa sasabihin mo. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa iyo, kailangan mo munang pagnilayan nito para sa mas ikabubuti mo at ikabubuti ng lahat. Kaya lagi nandito ang mahal na birhen ng sulidad para paalalahanan tayo ng ganitong napakahalagang pag-uugali. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-isip ka na ng mabuti mula ngayon. Pag nilayan mo na baka kailangan mo mas maging masipag sa trabaho. Bukas papasok na kayo, tatamad-tamad na naman kayo, no? At gusto nyo na namang i-request na sana holiday bukas. Gusto mo ba talaga mag-holiday forever? Ipapatanggal kita sa trabaho. Imbis na magpasalamat ka, yes, papasok na naman bukas, no? May trabaho tayo. Blessing yan eh. Pag-isipan mo kung tama ba na nagkaroon ka ng boyfriend ngayong 2023. Baka ngayong 2024, kailangan maghiwalay na kayo. Tama ba na binabalak ninyong maghiwalay, kayong mag-asawa? Tama ba na iniisip nyo yan? Makakailangan mas pagnilayan. Kasi hindi lang ito tungkol sa inyo,
tungkol ito sa inyong pamilya, kasama ang inyong mga anak. Tama ba na itigil mo na ang pag-inom? Yung mga nakakarinig sa labas, no? Inom lang ha, inom lang. Hindi maglasing. Mamaya maririnig na naman natin, may mga nagrarambulan, may mga naghahamunan ng away kasi lasing. May paglasing pa naman, maraming tumatapang. Paglasing, lahat gustong sabihin, hindi mo na nababawi. Huwag niyo sirain yung saya na ibinibigay sa atin. Huwag niyong sayangin yung blessing na buhay pa tayo. Biruin mo, nakaabot tayo ng 2024. Nalagpasan natin yung 2021, 22, 23 na COVID. Ngayon, 24 na buhay tayo. Tapos sisirain lang natin dahil ng mga bisyo na yan. At huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon na kasama niyo pa ang isa't isa. Lalo na ang inyong pamilya. Blessing yan sa inyo. Kahit na madalas yan manghingi ng pera sa inyo, blessing pa rin. Sino mo madalas hingian dito? No? Pero blessing pa rin yan. Sana laging gano'n, no? Nakikita natin. Hindi tayo mauubusan na tingnan yung blessing kesa dun sa mga inaakala natin na hindi ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya muli, sa tulong at gabay ng mahal na Birhen ng Soledad, nawa matutunan natin ng buti ang makapagnilay sa lahat ng mga nangyari at mangyayari pa sa buhay natin. Amen?